Name is Jamelka Basilio Itak, B. Scream 2 Charlie. Theories of policing. Number 1. Developments in policing are seen as closely linked to and influenced by the same factors that drive developments in the societies in which they exist. The social ordering function of policing are similar in any society, but the manner and ways in which these are carried out will reflect contextual society changes, including fluctuations of criminal activity, disorder, and political instabilities. Some societies have development patterns of policing that are extensive in their reach and activities and that reflect the original conception. At least in Western societies, that policing is the government of local communities, while other societies have over time arrived and quite restricted notion of what the police should be doing. Ibig sabihin po nun is ang pag-unlad ng policing o pagpupulis ay nakadepende at naapektuhan pagbabagong nangyayari sa isang lipunan. Kung paano gumagana ang pulisya at kadalasang naayon sa kalagayan ng bansang pinaglilingkuran nila. Kasama na dito ang antas ng krimen, kaguluhan at pati na rin ang mga problema sa politika. Bagamat pare-pareho halos ang tungkulin ng mga pulis sa bawat bansa, tulad na lang ng pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Nagkakaiba pa rin ang paraan ng pagtupad nila sa tungkulin depende sa kultura, kasaysayan at sitwasyon ng lipunan. Sa mga bansa tulad na lang po sa kanluran, Western societies, malawak ang gawain ng pulisya. Parang gobyerno sa loob ng komunidad. Ibig sabihin malaki ang papel nila hindi lang sa pag-aresto, kundi pati sa paggabay sa kaayusan ng. Samantala, may mga bansa rin na limitado ang mga tungkulin ng pulisya. Nakapokus lang sila sa ilang bagay gaya na ng pagtugon sa krimen o pagresponde sa emergency. Pero hindi sila masyadong nakikialam sa pamumuhay ng mga tao sa komunidad. For example po sa Pilipinas, malawak ang papel ng pulisya. Hindi lang sila nanguhuli ng kriminal, kundi nakikilahok din sila sa community activities gaya ng barangay peacekeeping, paghahatid ng ayuda sa panahon ng kalamidad, anti-drug campaign gaya ng Uplan Tukhang. Makikita mo na parang gobyerno sa loob ng komunidad ng pulisya. May impluwensya sila sa pang-araw-araw na buhay ng tao mula sa kaligtasan hanggang sa disiplina ng mamamayan. Number 2. Answer to the question of why policing varies over time and please fall into 3 general theoretical perspectives. Each perspective links diverse forms of policing to specific history, dynamics, and changes in societies, but stresses particular causes and processes of change. Political, cultural, and ideological modernization, the growth and decline of the nation-state, and the rise of the neoliberal domestic and international order, exemplified in the emergence of the risk-based calculation of security and threats in the multiple policing responses to the changing security condition of the world that have emerged since the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union. Sabi naman po sa number 2 is may tatlong pangunahing pananaw kung bakit nagkakaiba ang anyo ng kapulisan is depende po sa panahon at lugar. Bawat pananaw ay may sariling paliwanag kung paano naka-apekto ang kasaysayan, takbo ng lipunan at mga pagbabago sa anyo ng pagpapatupad ng batas. Ang una po is yung nakatuon sa epekto ng politika, kultura at makabagong ideolohiya. At ang pangalawa naman po is yung tumutukoy sa pag-unlad at paghina ng kapangyarihan ng mga estado o bansa. At ang pangatlo is yung nakasentro sa pag-usbong na tinatawag na neoliberal na sistema, isang paraan ng pamamahala na gumagamit pagsusuri sa mga panganib at banta sa seguridad
at kung paano nagbago ang mga tugon ng kapulisan mula sa matapos ang Cold War at bumagsak ang Unyong Soviet. Example po sa number 2 is political, cultural, and ideological modernization. Halimbawa po, sa bansang Japan, ang kapulisan ay may malakas na ugnayan sa komunidad. Isa ito sa epekto ng kanilang kultura ng disiplina at respeto sa otoridad. Sa kabilang banda, sa isang bansa sa Latin America, naging matindi ang kapulisan noong panahon ng mga diktador dahil sa politikang layunin gamit ang pulis hindi lang para sa batas kundi para supliin ang mga kritikong gobyerno. Yun lamang po at maraming salamat.